Yun, so ito na guys yung ating bagong controller na si BSP D9 Wireless Gaming Controller. So ayan ang kanyang guys, itsura. Parang no? Ang ganda ng itsura, parang talaga PlayStation Portal yung kanyang itsura guys. Tapos sa ibabaw may nakalagay dito. Ayan yung kanyang mga features guys. Meron siyang turbo feature. Tapos meron din siyang motor vibration, hall trigger, hall rocker, tsaka macro definition key. Tapos sa likod ng box guys, nakalagay yung mga niya, ayun, mga function ng buttons niya, no, ayan. So sa ibabaw naman nakalagay guys na pwede rin po siyang gamitin sa Nintendo Switch, sa Windows, sa Android at sa iOS. Okay, so open na natin guys. Tapos ang kulay pala napili ko is kulay white. Meron tong guys, merong black, merong red. So ito kasi pinili ko kasi talagang kamukha siya nung PlayStation Portal. So okay, open natin to. So try natin to guys sa Nintendo Switch, sa Android, tsaka sa tablet natin kung kakasya siya. Okay, so okay, yun na ang kanyang laman. So kung gusto niyo pala mag-avail nito guys, meron tayong nito, link sa may description para makapag-avail po kayo online. So inside the box, syempre hindi mawala dyan guys ang ating user manual. Ayan. Ayan, kung paano siya i-connect sa Windows, sa Android, sa Switch, sa PC. Ayan. Tapos meron po tayong kasamang Type-C na charging cable. Tapos meron ditong parang siya, parang clamp. Ayan, check natin mamaya kung paano to ikabit. Kasi ito na guys yung ating BSP D9 wireless controller. Ayun, no? Ang ganda, no? Na-intriga kasi ako dito unang-una syempre sa itsura niya. Kumbaga kung talagang kamukha talaga siya ng PS Portal. So ngayon naman, para sa akin kamukha naman siya yung design, yung kulay kamukha. Tapos siya, premium siya. Hindi siya mukhang mumurahin guys na na controller, kasi expect ko dito parang alam mo yun, parang ordinary controller, pero hindi mo. Maganda yung pagkakagawa sa kanya talaga. Tapos medyo may kabigatan din siya, no? Tapos sa harapan guys, ito yung ating D-pad. Tapos meron tayo dito nakalagay na SE button. Tapos home button. Dito may nakalagay na T. Ito yung turbo button. Tapos ST. Tapos meron tayo dito nakalagay na parang volt na logo. Siguro ito yung kanyang pag nag-charge ka. Tapos meron po tayong rito guys, halo siya meron siyang PlayStation button which is triangle X, ayan, tapos circle square. Tapos halo siya nung sa may Nintendo Switch, YXAB. Ayan, tapos sa ibabaw meron tayong L1, L2, tapos sa right is R1, R2. Ito yung kanyang charging port sa ibabaw. Sa likod meron siyang macro button. Ayan, M1, M2 para pwede pa kayo mag-add ng additional buttons. Tapos, ayan siya guys, nice touch siya, yan, no? Tingin ko kasi yung tablet dito, sobrang laki ng niya, ng expand niya, no? Kumbaga pag in-stretch mo siya, talagang kakasya yung tablet dito kahit 10 inches natin yung ating iPlay 20. Tapos, pag magkakabit ka dito guys ng mga cellphone or switch, hindi siya magagasgas kasi meron siya rito parang para siyang rubber. Sa kabilang side din meron na yan. Tapos ito ata is para ata dito. Tingin ko lang. Kasi para ata to, pag nagkabit kayo ng phone, di siya magasgas yung inyong mga smartphone dito. Ayan. So parang may rubber din siya dito. So for example, manipis yung inyong cellphone, ayan, para pangkalang na rin siya. So okay, try muna natin guys sa may Nintendo Switch muna. So okay guys, ito na guys, nakabit na natin yung ating BSP D9 sa ating Nintendo Switch. Grabe ang lupit. Para talaga siyang PS Portal guys yung itsura niya, oh. Bumagay pa yung teams natin, oh. Ito yung kanyang guys, ibabaw. Tapos sa likod, actually pwede siyang i-adjust guys ng, kunyari kung gusto nyo mas mataas pa, pwede naman. Ayan siya guys, napakaangas. Para talaga siyang PS Portal. Okay, so connect natin guys itong ating controller. So nakalagay sa manual is press R2 daw, tapos yung home button. Ayan, mag-blink siya. So next is punta po tayo sa ating controller settings, tapos change grip natin. Tapos long press natin yung L plus R.
Ayun. Connected siya agad guys. Tapos press A when ready. Ayan na guys. No? Lupit. Grabe. Stick to guys. View natin yung ating mga games. Okay. Ayan. So working naman siya guys. Ayan. So try natin siya sa game. Okay, so ito naman guys, try natin sa ating tablet, yung ating iPlay 20. 10 inches to guys. Tapos available pa rin to guys. 3,990 lang to. Itong tablet na to may mga premium apps na tsaka games. So try natin guys sa ating BSP D9 kung kakasya to. So ayun guys, pag medyo manipis, pwede nyo siyang kalangan ng ating pangkalang na. Kasi manipis yung ating tablet, diba guys? So pwede nyo ikabit to para fit siya. Ayan. Tapos tsaka natin siya ilagay. Ayan. Ayun, sakto. Ayan guys, ang laki, grabe. So ito guys, nilalaro tayo ng Crash Bandicoot. So ayan. Smooth na smooth naman. Okay naman yung ating gamepad working. Tapos saktong-sakto sa ating tablet, which is 10 inches. So kung meron kayong mga tablet, pwede rito guys sa ating BSP D9. So ito guys, try natin siya sa Warzone. Pero kanina nung kinonect ko siya, may lumabas na controller connected. So tingin ko compatible naman siya. Compatible naman siya, ayan, Ayan. Tapos tutok. Ayan. Compatible siya. Plug and play lang siya guys. Ayan. So for example guys, meron kayong game na hindi compatible sa mga gamepad. So pwede kayong mag-download guys sa Play Store ng V3 app. Ayan, Shooting Plus V3. Using this application, pwede nyo makimap yung mga buttons using this controller para magamit nyo siya sa mga games na hindi compatible sa gamepad. Pero halos lahat naman ngayon guys sa mga games na latest is compatible na sa gamepad. If ever lang naman na yun nga hindi compatible, download kayo na ito tapos keymap nyo lang yung mga buttons. So magagamit nyo na to sa kahit anong game.
Yun, so ang tanong guys, sulit ba bumili nitong ating BSPD9? Pero syempre bago natin sagutin yan guys, check muna natin yung mga nagustuhan ko sa controller na to. Una ko nagustuhan guys is all around tong controller na to, no? Ibig sabihin pwede siya sa Nintendo Switch, sa Android, sa iOS, tsaka sa PC. Kumbaga, kahit isang controller lang gamit mo, kung meron kang mga ibang gadgets, kagaya ng Switch, tablet, Windows. So ayun, di mo na kailangan bumili ng iba't ibang klaseng controller para sa iba't ibang gadgets. So eto yun, all-in-one na siya. Second na nagustuhan ko, yun nga, kaya niyang mag-handle guys ng Nintendo Switch pati tablet. Kasi sa ibang controller, usually hanggang ano lang Nintendo Switch lang eh. Pero pag mga 10 inches, kagaya ng ating iPlay 20, hindi na kaya. Pero dito, sa ating BSPD9, kaya-kaya niyang i-handle. Next is, gustong-gusto ko rito guys yung vibration niya. Ang ganda ng vibration nito guys, parang high-end yung gamit mong controller, no? Kasi nafe-feel ko lang yung mga ganong vibration sa mga DS4. So dito, ang ganda ng vibrate niya, hindi ko na-expect na ganun ka-solid, ganun ka-smooth yung kanyang vibration dito sa ating BSPD9. Bukod doon, meron siyang turbo button, meron din po siyang hall trigger, tsaka yung kanyang hall rocker. And then isa pa sa gusto ko rito is meron siyang macro button kung saan pwede kang mag-add ng mga iba pang buttons. Pero ako, hindi mo ako masyado gumagamit ng ng mga macro buttons. So sa ibang diyan, mahilig magdagdag ng buttons. So may enjoy nyo to kasi meron siyang additional na macro buttons. And last, syempre yung itsura at design itong ating BSPD9. Kung kuha niya na guys, talagang para siyang guys, para talaga siyang PS Portal. Ang ganda ng design, ang ganda ng kulay. Tapos siya, hindi siya pucho-pucho na controller na parang magaan, na parang di mo tatagal, no? So eto, napaka-premium niya. Ang sarap gamitin, hindi nakakangalay, tsaka sakto lang yung bigat niya, no? So ayun, mas na-enjoy ko maglaro guys ng Nintendo Switch dito. And then syempre, bukod sa mga nagustuhan natin, meron din ako guys na isa lang na hindi nagustuhan, yung kanyang buttons, no? Kasi ito yung buttons guys ng Nintendo Switch, no? So X, Y, B, A. So dito iba siya, no? So parang naka siya. Naging Y, X, A, B. So medyo nalito lang ako sa sa NBA. Kasi iba yung shoot, iba yung rebound. So mas nasanay kasi ako sa gantong buttons ng Switch. Pero yun nga, kumbaga nakapag-aralan naman. So kapag lagi mo tong gamit, syempre masasanay ka na rin. Yun, so overall, ang tanong, sulit ba? Para sa akin, sulit na sulit itong ating BSPD9, especially sa akin kasi meron kasi akong guys, yung Nintendo Switch, tablet, tsaka sa ating mobile, no? So naglalaro din kasi ako guys sa ating mobile, no? Diba meron tayong leather package, $2,990 lang yan. So PM kayo sa gusto mag-avail. So ayun nga, so pag nilaro ako guys ng mga PS1, PS2, so mas ma-enjoy ko kasi meron akong BSPD9, and then tablet, kasyang-kasya, and then ayun nga, especially sa ating Switch, nakuha niya guys yung ini-expect kong itsura na expect ko kasi talagang habi ko magmumukha siguro talagang PS Portal. So ayun, hindi naman kamukha pero malapit-lapit na. Ayan. Yun, so diyan ko muna tatapusin guys ang ating unboxing sa review ng ating bagong BSPD9. So kung gusto nyo mag-avail guys, meron po tayong link sa my description para makapag-avail kayo online. At syempre, maraming salamat sa panonood mga sir. Kung di ka pa nakasubscribe, please like, share, and subscribe para mas marami pa tayong videos na abangan. God bless mga sir and peace!